Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. Katotohanan inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya ay ang mga Hudyo at ang mga musyrik, mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pari at monako o monghe, at sila ay hindi palalo. Quran, Surah Al-Maida, at ang aya ay 82. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim, at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na patuloy pong nakikinig, nanonood sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at atin pong saliksikin ng Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. At ito pong ating pangradyong palatuntunan, of course, ito po ay napapanood sa youtube.com sa pamamagitan po ng aking account sa YouTube. I-type nyo lang or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na ating tinalakay dito sa radio. Ito pong ating radio program. Makita nyo po yan doon. At huwag nyo pong kalimutang i-like yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Ang atin pong hotline ay 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa hapong ito, kasama natin ang ating tagabasa na walang iba kundi si Brother Alcoco. Bro? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulullahu jalla wa ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. At kung nagsisisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at umiwas sa kasamaan
katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan sa paraiso. Wabad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang hapon po sa mga kababayan nating mga Kristiyano na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aming programa. Bago po tayo magsimula sa pagsagot sa iba't ibang katanungan, binabati ko po una po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, at binabati ko rin yung ating kasamaan bro na si Hafiz Morris na hindi siya nakadalaw ngayong hapon na ito busy, dahil siya ay busy. Binabati ko yung faculty po ng BS Islam Education sa Polytechnic College, sa lahat po ng ulul albab no, na pinangungunahan ni Zainuddin Tayuan. At binabati ko rin yung aking mga kaibigan na mga babae na sila Aliyah Pendaliday, Samira Pendong Zakaria, at higit po sa lahat na walang iba, no? Hindi ko siya makakalimutan, na kahit saan ako ay parati ko siyang binabati at parati ko siyang naalala na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumayo at sumainyo. Take it away, brother. Laging naaalala. Grabe. Talaga, no? Alam mo, naalala ko rin tuloy, kapatid na Alkaka, yung minsan sa aking kabataan kapag may makita ako, halimbawa yung teacher, si ma'am, abay, naalaala ko yung isa. At kapag yung isa naman ang nakita ko, abay, nakalimutan ko yung isa. Grabe. Ganun, no? Sino ba yan, bro? Ano lang yan eh. Parang ano lang yan eh. Parang opposite lang yan eh. Anong tawag doon? Alaala at limot. May makita ka, may maalala ka, may maalala ka, may makalimutan ka. May makalimutan ka naman. At ang pinakamagandang bagay dyan, yung hindi mo siya nalimutan. Allah. Ibig sabihin, lagi mong naalala. Parang ganon din, no? Pagalitan ka dyan ng asawa mo, bro. Oo, nakikinig sila. Allah. Anyway, brother Akaka, bago tayo magkalimutan ng ating mga tanong, no? Tayo ay magsimula na. Dalawa lang tayo ngayon, pangatlo yung ating salimpusa, at tayo ay magsimula na, brother Akaka, no? Okay. So, bago sa lahat, binabati ko yung aking mahal na kapatid, si Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia, sa kanyang pamilya at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Kingdom. Sa inyong lahat po ay Assalamualaikum. Unang katanungan, brother, ito ay galing kay Ricky Makurol ng Facebook. Si Ricky Makurol. Ang kanyang tanong ay ganito: nagbasa ka ba ng Biblia, Brad? Sa akin. Nagbasa ka ba ng Biblia, Brad? Doon sa tanong mo na bakit tinanggal ang Mark 16 verse 9 hanggang 20, walang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia, Brad. Ang lahat ay totoo ang nakasulat doon. Pag nilayan mo maigi at intindihin mo lang, sinasabi doon sa talata na hinahanap mo. Okay? Maganda ito at opo, siya kababayan nating Kristiyano. Itong maganda sa huli, itong sabi niya na pagnilayan at intindihin. Itong maganda dito, yung advice niya sa akin na pagnilayan mong maigi at intindihin ang sinasabi sa talata. Ito yung magandang advice mo sa akin. Ganun ba? Pero siguro mas maganda kung kasama ka rin, para dalawa tayong magnilay-nilay, dalawa tayong umintindi sa talata. Hindi lang ako, no? Pangit naman kung ikaw lang yung magmuni-muni, bro. Correct. Yung nag-advise, hindi siya nagmuni-muni. Correct. Hindi dapat share na lang, no? Yes. So, ang sabi niya, unang tanong niya ay Parang galit siya, bro. Siguro dahil siguro doon sa isa sa mga naging Topic natin sa radyo nung nakaraang mga linggo, Brother Akaka, na natumbok natin itong sa Marcos 16
9 hanggang 20, no? So, ang sabi niya, nagbasa ba daw ako ng Biblia? No. So, ang sagot ko, abay, hindi lang po Biblia ang binabasa ko, kapatid. Hindi lang po Biblia sapagkat, in fact, kami mga Muslim, pinag-utusan na kami magbasa eh. Di ba, Brother Kaka? Pinag-utusan kaming magbasa. Hindi lang Biblia ang binabasa naming mga Muslim. In fact, sa aming maluwalhating Quran, ang pinakaunang aya na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang utos sa kanya ay hindi naman magdasal, Brother Kaka, no? Yes. Ang utos sa kanya ay hindi rin magpatirapa, hindi kumain, hindi uminom, hindi matulog. Ang pinakaunang tinanggap niya na kapahayagan, ang instruction sa kanya ay ganito. Basahin sa atin ang chapter 96 at ang aya ay 1. Isang aya lang muna, no? Ganito ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Yan, ganito po sa pinakamalapit na kahulugan. Ako ang magiging tagabasa ng pinakamalapit na kahulugan, Brother Kaka. Sabi dito is, bumasa ka. Yan. Ikra. Bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay. Yung pinakaunang kapahayagang dumating sa propeta, ang utos ay magbasa, no? Magbasa. Kaya ang tanong sa akin kung nagbasa ba ako ng Biblia, abay opo. At hindi nga lang Biblia ang nabasa ko, kundi maging ang maluwalhating Quran. Hindi pa naitanong ng ating nagatanong, bro, Yes. na magbasa ka, bro, is nagbabasa na tayo, bro. Yes, sapagkat yun nga ang ating gawain. Yes. Sa ating palatuntunan, basa lang tayo ng basa, di ba? Yes. Kapag tayo ay sumasagot ng tanong, ang laging sinasabi is ikra, basa. Okay, nagbabasa tayo. Yes. Binasa natin ang buong Biblia. Ikaw kaya, nabasa mo kaya ang Quran? Babalik sa iyo ang tanong, no? At sabi pa niya, doon sa tanong na bakit tinanggal ang Mark 16:9 hanggang 20. Well, bago dyan, maliban sa utos sa aming mga Muslim na kami ay magbasa, sapagkat ito ang unang kapahayagang ipinarating sa propeta, maging sa Biblia niya, siguro hindi niya ito nabasa, Brother Kaka, maging sa Biblia mo, kabayang Ricky, Makorol, maging sa Biblia mo, abay, pinag-utusan ka rin na basahin mo ang Biblia, saliksikin mo ang Biblia. Ito ang utos ng kanyang Biblia, Brother Kaka, bago doon sa tungkol sa Mark 16:9 hanggang 20. Ganito ang sinasabi sa Isaiah 34. Paki-take note na lang, kabayang Ricky, baka sakaling hindi mo ito nabasa, at dagdag kaalaman na lang, no? Ito ang sabi ng Biblia mo. Sabi dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Brother Kaka, saliksikin daw. Kapag kasaliksikan, ano ibig sabihin mo? Basahin. Sinabi dito inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ayun. Maliwanag. Inyong basahin. So, ang utos pala talagang hindi lamang pagbabasa, Brother Akaka, saliksikin. Hindi saliksikin. I-research mo talaga ng Yes. maigi. Saliksikin, basahin. Yan ang ginagawa natin. Baka sabihin niya, yan ay sa lumang tipan. Wala nang utos sa bagong tipan na Yes. kaming mga Kristiyano ay magbasa. magbasa o magbasa. magsaliksik. Hindi kami ipinag-utusan ni Kristo na kami ay magsasaliksik ng Biblia. Kaya kaming mga Kristiyano, nakikinig lang kami. Hindi kami nagbabasa, hindi kami nagsasaliksik ng Biblia. Kung ano lang yung sinasabi ng aming pari at pastor, yun lang ang pinaniwalaan Siya namin namin. sinusunod. Hindi na kami nagbubuklat ng kasulatan. Hindi na kami nagsasaliksik sa Biblia.
Well, Sa brother, yan ba yung utos ng Basahin Bagong natin sa Bagong Tipan, kapatid na Alkaka, paglilingkod mo na. Sa aklat po ng Juan 5 at ang talata ay 39, ganito ang sinasabi. Basa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Uy, napakaliwanag. Maging sa Bagong Tipan pala ng Biblia ay utos din Nasaliksikin. saliksikin. Ano ang saliksikin, Brother Akaka? Yung kasulatan. Yung Sinabi, kasulatan. kasulatan. Ibig sa mga tuwid, itong mga banal na kasulatan. Yes. Yan ang saliksikin. Okay, di, sapagkat yan ay nasusulat, ginagawa natin. Yes. Kaya Baka sa ating, naman bro yung kanyang tanong, di ba may karugtong yung kanyang tanong bro na basahin mo at unawain. at unawain mo. Oh. Baka yung kanyang pagbabasa bro ay nagbabasa ka bro, nagbabasa din siya. Oho. Pero yung sa pag-iintindi, baka Magkaiba. kayo magkaiba bro. Tama. Baka yun yung gusto niyang bigyang Diin. diin. Pwede yun. Katulad nito, halimbawa, Brother Akaka, nagbanggit siya ng talata na baka ito nga yung gusto niyang ipapansin sa atin. Yes. Ang talatang binanggit niya ay ang Marcos 16, 9 hanggang 20. Na ayon sa kanya, doon daw sa tanong ko, sabi niya, sa tanong ko raw, na bakit tinanggal ang Mark 16:9 hanggang 20 ng Biblia. Actually, kung i-review niya yung video natin, Brother Akaka, hindi naman ako ang nagtanong dito eh. Kasi ang trabaho ko po, hindi magtanong. Magsagot. Ang trabaho ko po ay sasagot Sasagot ayon sa Quran at Biblia. Yun nga ang title ng program natin, di ba? Itanong nyo. Kay Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. Hindi ko po trabaho ang magtanong. Sabi niya daw, ito daw ang tanong ko. Bakit daw tinanggal ang Mark 16:9 hanggang 20? Hindi ko po tanong yan. Ako po ay sumasagot nga ng tanong. Review mo konti, brother, yung video at nang maalaman mo na may nagtanong sa akin. Yes. At sinagot ko lang. Bakit nga ba tinanggal sa Biblia? Baka yung pagkakaintindi niya bro, o di kay sa kanyang pakikinig, ikaw yung nagbasa ng nagtanong, baka ang pagkakaintindi niya bro, ikaw rin yung nagtanong at ikaw rin yung nagsagot. No, ay di malabo kung Malabo. gano'n. No, malabo kung gano'n. Labas nun, umiimbento tayo ng tanong. Yes. Itong tanong mo, hindi ko naman inimbento ito. Talagang tanong mo ito eh. Di ba? Galing sa ito eh. Hindi ko inimbento yan. Yes. Ay, bakit tinanggal ang Mark 16:9 hanggang 20 ng Biblia? Sinagot ko ito, Brother Akaka. Yes. Baka naman pagbibintangan mo pa ako na ako ang nagtanggal ng Marcos 16:9 at hanggang 20 ng Biblia. Baka gusto mo yun ang palabasin mo. Yun ba ang gusto mong palabasin na ako ang nagtanggal niyan? Hindi po ako nagtanggal nun. Sino bro? Nasa Biblia mismo, Brother Akaka. Tingnan mo Meron akong 2 uri ng Biblia dito. Kahit ikaw, kung meron kang Biblia dyan, kasi maraming uri ang Biblia, Brother Akaka. Napakaraming version. Merong Biblia na corrupted, meron ding more corrupted, meron ding most corrupted Bible. Ganyan. At walang Biblia ngayon na hindi na corrupt. So, ito po, sinasabi ko ito, kaya ko namang patunayan. Sapagkat hindi kami nagsasalita ng isang bagay na walang patunay. Yung Mark 16:9 hanggang 20, hindi po ako ang nagtanggal noon, no? Pangalawa, yun po ay nasa ibang Biblia at wala naman sa ibang Biblia. Ibig sabihin, Brother Akaka, mayroong nakialam sa Biblia. Yes. Halimbawa, itong hawak ko na Biblia sa kanan, ito ay ang dating Biblia. Dating Biblia. Ito ay salin sa Tagalog mula sa English na siguro ang ginamit dito ay yung King James Version. King James Version. At ito namang sa kaliwa ko, Biblia rin ito na ang version ay Revised Standard Version. Ayun, kumuha ka ng Biblia na ganitong uri. Yung King James Version Bible, kunin mo yon,
kukuha ka rin ng Revised Standard Version na Bible. Ayan. Ano mo, gawin mo. Dapat mo talagang gawin ito para ma-practice natin, maisagawa natin itong tinatawag na pagnilayan ng maigi at intindihin. No, Brother Kaka? Kasi paano natin mapagnilay-nilay ito at maintindihan kung hindi tayo gagamit? Hindi natin gagawin. Oh, ay ako, andito sa akin, 2 Biblia. Oh, ayan, 2 pa nga lang yan. Hindi ko nang dala yung iba pa. Dami-dami kong Biblia sa bahay. Ngayon, papractice natin itong pagnilayan mong maigi at intindihin ang sinasabi sa talata. Okay, ito. Kaya meron akong 2 Biblia. Ang dating Biblia at ang Revised Standard Version ng Biblia. Ayan. Kung hawak mo na yung 2 uri ng Biblia, pwede rin yung Revised Standard Version, pwede rin yung iba pang version ng Biblia, basta meron ka ring Revised Standard Version. Bible pa rin yan. Ngayon, kapag hawak mo na yung 2 uri ng Bibliang yan, mapagnilay-nilay mo na at maintindihan mo na yung sinasabi. Ano yun? Ano yung ibig kong sabihin? Doon mo maintindihan na merong nakialam sa Biblia. Bakit? Sapagkat dito sa isang Biblia, merong Marcos 16, 9 hanggang 20. Pero dito sa Revised Standard Version na Biblia, walang Marcos 16, 9 hanggang 20. Wala. Hanggang sa 8 lang siya. Marcos 16, 1 hanggang 8. Pero 9 to 20, hindi mo matatagpuan sa ano yan. Inalis nila. Sa Revised Standard Version. Pero sa King James Version, merong kumpleto siya. Kompleto. O, ngayon, ako ba ang may pakana nun? Ako ba ang nagtanggal nun? O, bakit tinanggal yun? Ngayon, sino ang gusto mong pagbibintangan? Ako. O, hindi naman din pwedeng ikaw ang pagbintangan nito. No? So, bakit ito tinanggal? O, di ba dapat ang sasagot nito ay yung katulad mo rin? Bakit tinanggal yun? Bakit wala sa ibang Biblia? Bakit sa ibang Biblia meron? Ganun pala ang salita ng Diyos. Dagdag bawas. Salita man kayo ng Diyos yan, bakit tatanggalin? Ikaw ba salita ng Diyos, papayag ka ba na yan ay tatanggalin sa Biblia? Hindi. Di maliwanag ang sinabi ng Biblia, di ba? Sa aklat po ng Apokalipsis, maliwanag ang sinasabi dito. Sa 22 at ang talata ay 19, ganito ang sinasabi. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Sino daw ang magbabawas dito, brother? Babawasan din ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay, no? Yes. Isa lang ang sigurado doon, hindi ako ang nagtanggal noon. So, dahil natanggal, may nagtanggal. May nakialam. Ay sino? Ay siyempre, kung sino yung nagsali ng Biblia, sila ang dapat pagbintangan, Brother Kaka. Yes. Alangan naman ako. Hindi naman ako ang nagsali ng Revised Standard Version. Sino ba nagsali ng Revised Standard Version? Sila. O hindi silang nagtanggal nun. Sino ba ang nagsali ng King James Version? Sila. O hindi silang nagdagdag nun. Ang nangyari, dagdag bawas. Bawas dagdag. Ganon ang nangyari doon. Hindi po ba? So, dapat mo talagang saliksikin yun. Yun ang mga bagay na hindi na ikwento sa'yo ng pastor mo or pari mo or ministro mo. Na ang Biblia pala, mayroong dagdag bawas. Kasi may Bibliang kulang, may Bibliang sobra. May isang Biblia pa nga ako na wala siyang Mateo o wala siyang Juan, Lucas, Marcos, Brother Kaka, no? Dagdag bawas naman yung kulang, maraming kulang. Dito, kapag kasiguro kung nasaliksik mo yung Biblia siguro, malalaman mo ito. No?
So dagdag na akusasyon niya, Brother Akaka, sabi niya, walang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia, Brad, sabi niya. Ang lahat ay totoo ang nakasulat doon. Dito i-apply uli natin yung sinabi mo na pagnilayan mo ng maigi at hindi intindihin mo lang ang sinasabi sa talata. Ayun, i-apply natin dito sa walang kasinungalingan ang sinasabi sa Biblia, Brad, sabi niya. Ang lahat ay totoo ang nakasulat doon. Maganda ito yung akusasyon niyang ganito. Oh. Tingnan natin kung wala nga bang kasinungalingan na sinasabi ang Biblia. At ang lahat ba, sabi niya kasi lahat. Okay lang sana kung sabihin niya na may kasinungalingan sinasabi, meron ding totoo. Yun, magiging Okay, kung ano safe na sagot yun, Brother Akaka. Safe yun Kaya dapat maging maingat din yung tao, no? Kasi lalo na kung hindi ka rin nagbabasa talaga ng Biblia, hindi mo binabasa yung buong Biblia, at hindi mo pataka-taka ka lang sa mabasa, bro. pataka-taka ka lang sa pagsasabi, makukorner ka madalas ganun ang mangyari, makukorner, Brother Akaka Tulad sabi niya, gumamit ng salitang lahat daw ng sinasabi, lahat ay totoo ang nakasulat doon, sabi niya. Lahat daw na nakasulat sa Biblia ay totoo, sabi niya. At may sinasabi pa siya na walang kasinungalingan sa Biblia. Kaya mo mapatunayan yan? Pero nanganganib, hindi nito kaya, Brother Akaka. Pero sa ating palatuntunan, i-apply natin itong sinasabi niya na pagnilayang maigi at intindihin. I-apply natin. Totoo kaya na walang kasinungalingan sinasabi ang Biblia? Alamin natin. Simulan natin sa magbibigay tayo ng mga example at ipaubaya natin sa kanya yung pagnilay-nilay at ang pag-intindi nito, Brother Akaka. Simulan natin sa lumang tipan ng Biblia. Ito ang sinasabi ng Biblia, Brother Akaka. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng Biblia, kung hanggang saan ang magiging edad ng tao? Siguro, hindi alam ito ni Ricky. Hindi niya ito alam. Pero sa Biblia, binanggit, bro. Sa Biblia, may sinasabi ang Biblia kung hanggang saan ang magiging edad mo, Ricky. Tingnan natin kung ito ba ay masasabi nating kasinungalingan o hindi kasinungalingan. Ito ba ay masasabi nating totoo o hindi totoo. Pag nilay-nilayan mo at intindihin mo, ganito ang sinasabi sa aklat ng Genesis 6, Brother Akaka, at ang talata ay 1 at 3 na lang. Magsimula ka sa 3. 6:3 ng Genesis. Alamin natin kung hanggang anong edad ang tao meron ayon sa Biblia. Basa. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Sabi ng Biblia, ang magiging edad daw ng tao ay 120 years. Yan ang magiging edad niya. Yung magiging edad mo, pasalamat tayo kung mangyari sa atin yan, Brother Akaka, na tayo ay 120, no? Grabe. Mashallah. Yung sa atin, Kasi, bro, sa pagitan ng sa pagitan ng 60 to 70. Oo. Yan sinabi ng propeta, no? Yes. Actually, yun naman talaga ang nangyayari sa panahon natin, diba? Yung lumampas ka man Maging doon, bonus na yun. maging 120 ka, abay, swerte mo na noon. Kung maging 120 ang edad mo sa pananatili mo sa mundong ito. Ang tanong, totoo kaya yan? Yes. Na ang edad natin ay 120? Kasi yun, binabanggit talaga, 120. Tagalog niya is, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. 120. Alam mo, tiningnan ko, Brother Akaka, dito sa Wikipedia, kung meron siyang Wikipedia, pwede mo ring tingnan dyan yung mga edad ng mga
pinakamatatandang taong nabuhay sa mundo. Mhm. Oh. Yung mga pinakamatatandang tao na nabuhay sa mundo. Mhm. Tingnan natin kung ano ang magiging edad nila. Ito, tiningnan ko sa Wikipedia. Itong Wikipedia, ito yung punong-puno ng kaalaman ito, Brother Akaka. Yes. Parang Guinness Book of World Record din ito. Ito, nakita ko dito na ang pinakamatandang tao, ang mga edad nila ay naglalaro sa 122 pababa. Mhm. Wala man lang 120. Merong 119. Mhm. Malapit na. Mhm. Pero hindi talaga naging 120. Merong 117. Mhm. Uy. Meron ding 116. Mhm. 100 ano pa? 115, 114, Mhm. 113. Ito. Meron pang 111, 110. Hinahanap po yung 120. Hindi Brother talaga Akaka. nabanggit yung 120 na taon Kahit ng tao. 120, wala. Ito, rank number 1. 10 pinaka 10 oldest people ever. Ever, ha? Mhm. Pinakamatatandang tao ito. Ever ang sinasabi, Brother Akaka. Mhm. Nanguna dito si Jane Calment. Siya ay ipinanganak noong February 21, 1875 at namatay siya noong August 4, 1997. Ang edad niya ay 122. Ang lugar niya ay France. Ayun. Ito pa, si Sarah Knowles. Knowles kaya ito pag pronounce nito. Mhm. Ipinanganak noong September 24, 1880. Namatay noong December 30, 1999 sa edad na 119. Sa Amerika ito, Brother Akaka. 10 ito, yung dami. Kung isa-isahin natin, di ito matatapos. Mhm. Dito naman tayo sa 10 pinakamatandang lalaki ever. Pinakamatandang lalaki ever. Nanguna dito si Jerome Kimura. Ipinanganak noong April 19, 1897 at namatay noong June 12, 2013. Bago lang, Brother Akaka, no? 3 years ago siguro ito. Mhm. 116 ang kanyang edad sa Japan. Allah, matindi ito, no? Matindi. Dami nila. Malapit na 10. maging 120. Oo. Ito naman tayo sa 10 oldest living people. Ito yung mga patay na yung binanggit natin. Ito naman sila, ito yung mga buhay. Mhm. Pero mga matatanda na. Buhay pa sila ngayon, Brother Akaka. Mhm. Pero matatanda na sila. 10 sila. Ito, naunguna sa listahan natin si Emma Morano na ipinanganak noong November 29, 1899 at buhay pa siya hanggang ngayon. Ang edad niya ay 116. Mhm. Malay mo, baka sa 120 ito Brother Akaka, no? Yes. Siya ay nasa bansang Italia. Italiano. Oo. At marami pa. Mayroon din dito, taga Israel. Mhm. Buhay pa rin hanggang ngayon. 112 ang kanyang edad. Ang pangalan niya si Israel Cristal. September 15, 1903 pinanganak at buhay pa hanggang ngayon. 112. Natindi. Hanap ako ng 120, wala akong nahanap eh. Mhm. Sa Biblia Biblia. sa Biblia kaya tayo maghanap, baka meron tayong mahanap na 120 ang edad ng tao, Brother Akaka, Mhm. nang siya ay namatay, sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia eh. 120 ang edad niya. Yes. Ay hindi basahin natin sa Biblia kasi wala tayong nahanap sa Wikipedia eh. Marahil Oo. hindi paniwalaan ito ng tao, bro. Correct. Kasi taong Oo, nagsabi. lalo na't Kristiyano siya at ang Yes. kanyang paniniwala ay nakabatay sa Nakabate Biblia. sa Biblia. Sabi niya, hindi, wala Yung salita ng Diyos ang kanyang binabantayan. Wala akong pakialam dyan sa Wikipedia nyo. Hindi ako niwala dyan. Baka invento lang yan ng Wikipedia. Maniwala ako sa Biblia. Kung walang taong lumampas ng 120 hanggang 120 lang talaga, patay na. Doon ako maniwala sapagkat yun ang sabi ng Biblia. Paglilingkod sa atin ni Brother Akaka. Sino itong taong ito? Sa Genesis pa rin, 5 at ang talata ay 5. Ayan. Brother Akaka, paglilingkod mo para kay kabayang Ricky. Genesis 5 verse 5. Tingnan natin anong edad yan nung namatay ang taong yan. Sige. Ikra.
At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon. At siya'y namatay. Uy, teka. Sino yun? Si Adam. Si Adam. Si Adam. Ilan daw ang edad niya dyan, Brother Akaka, bago siya namatay? 930 taon. Ibig sabihin bro, 930 years. 930 si Adam. Sobra pa sa Uy, ang 120. sinasabi lang ng Biblia is 120, di Hindi ba? nalalampas bro, no? Sa Correct. 120 years. Eh bakit nagiging ano na yan? Nagiging 930 na yan? Ha? Ano ba ito? Sinasabi ng Biblia ito. Totoo ba ito? O kasinungalingan ito? I-apply natin yung sinabi mo. Pag nilay-nilayan at intindihin yung talata. Yan. Tricky. Simple lang yan eh. Pwede mong intindihin yan. Pag nilay-nilayan mo yan. Oh, dagdagan pa natin, Brother Akaka. Baka sabihin niya, yung binasa mo kasi, Brother Khalid, si Adam yun. Si Adam kasi parang hindi naman tao yan eh. Oo. Pwede niya sabihin ganun. Hindi tao yan si Adam. Kasi umabot siya ng 930. Ang sabi lang ng Biblia, yung tao hanggang 120 lang. Dahil the fact na siya umabot ng 930. Hindi na tao yan. Hindi tao yan. Anak na ng Diyos. Oo, hindi na yan tao. Kaya hanap ulit tayo dito, Brother Akaka, kasi sabihin natin, sige, rejected na yun, hindi na yung tao. Kahit may mabasa rin sa Biblia, tao yan eh. So, kaya ito, baka sabihin naman niya, Brother Akaka, hindi naman tao ito. Dagdagan natin. Genesis 9 at ang talata ay 29. Yan. Baka sabihin niya, hindi naman tao yan ha. Ganito. Ikra. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Uy, ilan yun? 950. 900. 950 taon. Sino yun? Si Noe. Si Noe. Si Noah. Bago siya namatay. Oh. Edad niya is 950 ayon sa Biblia. Oh, di ba sabi doon sa talata, binasa natin sa 3 ng Genesis, 120 lang ang edad ng tao. Bakit si Noe? 950. Oh, umabot siya ng, grabe naman yan. Oo, 50 na lang ang kulang, maging 1,000 na, no? Swerte natin, Brother Akaka, kung maabot natin, no? Alam mo, may nabasa ako sa Facebook, I don't know kung how true is this. Sabi doon, meron daw tao na sobra 200 ng edad niya hanggang ngayon, buhay pa siya. Pinapangarap niyang mamatay, Brother Akaka. Dahil, parang nagiging walang kwenta na yung pagtira niya sa mundo dahil yung mga apo niya, nauna nang namatay kasi sa kanya. Yung mga kaibigan niya, namatay na rin. Abay, siya na lang ang buhay. Kaya malungkot siya. Hindi na maging happy ang buhay niya. Kasi yung mga kaibigan niya, anak niya, asawa niya, imagine mo lang kung 200 plus ng edad mo. Kailan, anong taon ba? Panahon pa ni ano yun? Ni Marcos. Hindi. Ano pa yun? 1960s pa si Marcos. Siguro sa panahon yun ni Magellan. Hindi, doon lang yun sa panahon nila Rizal siguro. Pababa, no? Ganun. So, tanda nga. Mahirap yan, Brother Akaka, ha? Mayroon palang taong nagkaedad na 950. Mahirap paniwala, bro. Mahirap paniwala ng lahat ng talata nito is totoo. Correct. Kung gano'n. Oo. Di apply natin yung sinasabi niya na pagnilayan mong maigi at intindihin mo lang ang sinasabi sa talata. Yun ang sabi niya eh. Intindihin natin. 920. 950. Yan. Yan ang pagkaintindi ko eh. So, yung sa isa naman, 930. Yun din pagkakaintindi ko eh. Sabi ng Diyos, ang edad ng tao ay hanggang 120 lang. Yun din ang pagkaintindi ko eh. Paano naman ang pagkaintindi mo doon? Sige nga, yun ba ay kasinungalingan o hindi? Tatanong mo nga sa utak mo kung kasinungalingan yun o hindi. At kung sabihin mo hindi yun kasinungalingan, ay di paliwanag mo sa akin na hindi kasinungalingan yun. Paano mo mapatunayan? Paano ma-reconcile yun? Ang tanging ilulusot mo lang naman doon para ma-reconcile mo yung sinasabi ng Biblia na 120 lang talagang edad ng tao. Sabihin niya, Brother Akaka, yung si Noe at saka si Adam, hindi mga tao yun.
Hanapan mo ko ng talata na hindi sila tao. Ulike, wala nang bisa itong talata Yun, nito. lusot na sila. Oo. Kapag sabihin niya na, ito, may mabasa akong talata sa Biblia, hindi tao yan. Tao ito, ang pumasok. Yung si Noe at saka si Adam, hindi yun sila tao. Ay, di lusot. Lusot, no? Ang binigyan pa kita ng tips kung paano mo babanggain yung argument ko. Tips sa'yo. Saliksikin mo ang Biblia kasi yun ang sabi ng Biblia, Brother Mamitadim. Hanapin mo yung talata sa akin na sinasabi diyan na si Noe Ay, hindi at tao. si Adam hindi tao. Uy! Kapag mabasa mo yon, lusot ka na doon. Wasak na yung aking argument, Brother Akaka. pag-iintindi mo sa talata. Oo, wala na. Oo. Ako ngayon ang dapat Mag-intindi. mag-intindi. Ako pala hindi nakaintindi. Ganun. Oo. Yun, hanapin mo lang yun. Subukan mo, baka sakaling may makita ka. At kung may makita ka, naku, bibigyan kita ng partida. Ha? Kung may makita kang hindi sila tao. Si Kristo, Tao. sabihin niya, hindi tao, no? Sinungaling. Ito, dadagdagan pa natin. Brother Akaka, ito, dadagdagan pa natin. Si Kristo pala, Si Kristo nabanggit naman. natin si Kristo eh. Pupunta tayo kay Kristo. Baka sabihin naman niya, ilulusot niya doon, ay sa lumang tipan yun. Wala ng tao sa bagong tipan na nabuhay na 100 or umabot sa ganyan. Hanggang 100, lang sila, 120 lang sila. Wala na yun sa bagong tipan. Ganito ang tingnan daw natin, babe. Si Kristo ang nagsabi nito, Brother Akakay. Tingnan daw natin itong sinasabi ni Kristo sa aklat ng Mateo 16 at ang mga talata ay 27 hanggang 28 paglilingkod sa atin ni Brother Alkaka. Baka gusto mo, Brother Matt? Hindi, sila. Sige. Anong Basa, talata yun, bro? Ikra 27 hanggang 28. May sinasabi si Kristo ng mga tao dyan. Tingnan natin, babe. Sino kaya yan? Ano kaya ang mga edad ng mga taong yan? Basa. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumarito sa kanyang kaharian. Sa Yan. kanyang pagbabangon muli. Pag nilay-nilayan natin ang talatang yan, Brother Kaka, intindihin natin ang talatang yan sapagkat yun ang sabi niya. Pag nilayan natin at intindihin. Itong pagkakaintindi ko sa talata 27 at 28 ng Mateo 16. Sabi diyan, sabi ni Kristo, meron daw mga taong nakatayo dito, hindi nakaupo. Sa panahon ni Kristo pa yan, bro. Panahon ni Kristo, sinabi niya ito eh. Merong mga taong nakatayo rito. Kapag kasi sinasabing nakatayo, anong forma nun, Brother Kaka? Nakatayo, bro. Hindi nakatuwad nakaupo. yun. Hindi nakaupo yun. Hindi nakatuwad yun. Hindi nakahiga yun. Nakatayo lang yun. Yun ang sabi, huwag mong baguhin. Yun ang sabi. At itong mga taong nakatayo daw doon, sabi ni Kristo, sa anumang paraan ay hindi nila matitikman ang alin, Brother Akaka? Ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay, di ba? Hindi sila mamamatay. Hindi sila mamamatay. Hanggang saan hindi sila mamamatay, Brother Akaka? Hanggang hindi nila makita ang anak ng tao na pumarito. Ibig sabihin si Kristo. Si Kristo. Hindi mamamatay ang mga taong ito na nakatayo. Ibig sabihin, Hanggat hindi nila makita na ibig si Kristo ay sabihin, hanggang ngayon, buhay pa yung tao na yan. Exactly. Yun ang aking pagkakaintindi doon, Maliban na lang kung ibang pagkakaintindi niya. Baka si Mamita din. Iba yung kanyang pagkaintindi. Ang pagkakaintindi ko, hindi sila mamamatay. Yung mga taong, ilan sa mga taong nakatayo doon, sabi ni Kristo, hanggat hindi nila makita ang pagbabalik ni Kristo. Tanong ko sa iyo, nakabalik na ba si Kristo? Wala pa. Sa mga tuwid, itong mga taong ito, mahigit 1,000 taon ang edad nito. Dahil si Kristo nabuhay nung unang siglo first century. Tayo ay nasa 21st century na tayo.
O di 2,000 taon na. 21,000 years. Yung mga 2100. 2,000, 2,000 plus ang edad ng mga taong ito. At sino-sino sila? Ay di ba sabi sa Biblia hanggang 120 lang? Oh, sige nga, pag nilay-nilayan mong maigi at intindihin mo, kasinungalingan kayo na hindi. Yun. Sample lang yan eh. Sample lang yun. Kapag kadadagdagan pa natin yan, ako, mawiwindang ka. Alam mo, Brother Akaka, maging si Kristo sa Biblia sinungaling. Masakit man ito sabihin, pero sa Biblia yun, hindi sa Quran yun. Kasi sa aming Quran, sinasabi si Kristo, matuwid na tao yun. Ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling. Pero sa Biblia, grabe ang pagsira ng Biblia kay Kristo eh. Ewan ko kung matatanggap kaya ito ni Ricky, na si Kristo, ayon sa Biblia, siya'y sinungaling. Liar. Sinungaling. Ano? Babasahin ba natin ang talata, Brother Akaka? Yes, para naman marinig niya, bro. Dahil- At hindi niya tayo pagbintangan na gumagawa tayo ng ano. Oo. Eh dahil hindi niya Opinion. ito nabasa siguro, hindi na sinaliksik, Brother Akaka, yung Biblia, no? Alam mo, sabi ni Kristo sa Juan 8 at ang talata ay 44, Brother Akaka. Alam mo ba kung sino ang ama ng mga sinungaling? Ang ama ng mga sinungaling. The father of lies. Hulaan mo daw. Mahulaan mo kaya, Yesu Brother Cristo. Akaka? Hindi, sinungaling. Ama ng sinungaling. Ama ng sinungaling. Si Pablo, Hindi sinabi dito. Ang sinabi dito, Brother Panginoon. Akaka, demonyo. demonyo. Yes. Yung ama ng sinungaling. Ay, papabor ako doon. Papabor, ikaw, hindi ka papabor, Brother Mamitadim, nag-astagpirola ka eh. Ibig sabihin, hindi ka papabor na ang demonyo ang ama ng mga sinungaling, ha? Kasi nag-astagpirola siya eh. No? Ibig sabihin, hindi siya papabor doon. Kaya maingat ka, Mamita Dem. Sa pagsabi ng astagpirola, maingat ka doon. Kasi minsan sa pagsabi mo ng astagpirola, Hindi hindi, ka pa- pala tumatama yung pagsabi mo ng astagfirulla doon sa istorya, no? Hindi kasi nakita Kahit ko minsan yung pagsabi ng Masya Allah, Mashallah. tapos malungkot masyado yung kwento, sabi ka ng Alhamdulillah, pero yung balita tungkol sa patay, eh di hindi tama sinalala ko lang si ganon, di ba? Dapat waliyazu billah. Oh, inna lillahi Inna wa inna lillahi. ilaihi raji'un. Yung Naalala ko lang tamang si expression, kapag yung tamang expression, depende doon sa kwento. Kwento. Pag masaya, alhamdulillah, no? Naalala ko Masya lang bro Allah. si Ikon, astagfirullah. Oo. Pero pag sabi mo ng astagfirullah dahil parang hindi ka pumapabor ng demonyo ay ama ng mga sinungaling, parang hindi yata. Hindi tugma, bro. Hindi tugma, no? Continue ko. Okay, continue tayo. Ganito ang sinasabi sa Juan 8:44. Si Kristo rin nagsabi nito eh. Sabi ganito, kayo sa inyong amang diablo. Ibig sabihin, demonyo, ama. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Grabe no. Buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yung demonyo daw, ama Ama. ng Kasinungalingan. mga sinungaling. Sabi ng si Kristo nagsabi nun. Okay. Sa makatwid, kung papansinin mo yung salita ni Kristo, mapapansin mo si Kristo hindi sinungaling, no? Kasi binabalaan ka na niya na yung demonyo, yun ang mga father ng mga kasinungalingan. Sino ba ang father of chemistry? Alam mo ba yun? Eh, ganun, di ba? Yes, meron. Father of medicine. Di ba? Sino ang father of physics? Father of mathematics? Buwan ng wika. Ikaw, sino ang father mo? Di ba bro, buwan ng wika? Father of, Father Buwan ng wika. of August ba? August, so si Manuel L. Quezon. Oh, father of ano yun? Father of, The month of... Ay, ano ba yun? buwan Father ng wika, of bro. Filipino language yata. The father of Mamita Dem. Oh, the father of, walang father yan eh.
Ama ng wika. Oh, Oh, sino? ama ng- Ama ng wika, sino? Manuel L. Queso, bro. Oh, ama ng wika, Manuel L. The Quezon. first president ng Commonwealth. no? Ang galing, nag-aral to eh. No? Nag-aral to, sagot ng Grabe. assignment. Ha? Ito, sabi ni Kristo, ama ng sinungaling, Mhm. demonyo. Oh. Eh ngayon, ang tanong, si Kristo kaya, hindi ba nagsinungaling sa Biblia? Dahil nabanggit natin kanina, si Kristo nagsinungaling. Mhm. Ito, patutunayan ka sa iyo, si Kristo, Brother Akaka, sa Biblia nagsinungaling. Grabe, matindi ito. Ito, Brother Akaka, intindihin mo lang maigi, pag nilay-nilayan mong maigi, katulad ng sinasabi mo, Mhm. naintindihin at pag nilay-nilayan, yung talata. Ito, apply natin dyan yung sinabi mo. Pakibasa ako, Brother Akaka, sa Juan 7, Mhm. 8, 9 hanggang 10. Tatlong talata po yan. Mhm. Pag nilay-nilayan natin, simulan mo sa 8, 9 hanggang 10. Pag nilay-nilayan natin ang mga talatang yan, basa. Mangagsiahon kayo sa pista. Ako'y hindi ahon sa pistang ito, Si Kristo nagsabi niyan. sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, Ha? ay nanahan pa siya sa Galilea. Oh. Datapwat ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, Oy! hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Nag-gets mo ba yung binabasa mo, Brother Akaka? Mhm. Pag nilay-nilayan mo nga yan, nag-gets mo ba yun? Naintindihan mo ba yun? Balikan mo kung hindi natin nag-gets, Brother Akaka. Yes. Anong sabi ni Kristo? Sabi niya ganito. Mangagsiahon kayo sa pista. Oh, ang sabi ni Kristo, mangagsiahon kayo sa piyesta. Ibig sabihin, pupunta kayo sa piyesta. May pista doon sa amin. Piyesta? Anong Pista piyesta? sa San Roque, bro. San Roque? Oh, Ang punta ka doon? hindi, bro. Dahil ba sa in-advise ni Kristo na huwag kang pumunta? Kaya Ang advice ni Kristo, punta kayo. Oh. Mangagsiahon kayo sa piyesta. Ini- Ang tanong, isinama ba niya yung sarili niya na siya'y pupunta o siya'y hindi pupunta? Hindi. Tuloy. Ano sabi niya? Ako'y hindi ahon sa pistang ito. Hindi daw Uy. pupunta. Ang sabi ni Kristo, kayo magsiahon kayo sa piyesta, pero siya daw, hindi daw siya pupunta. Talaga bang hindi siya pumunta? Sapagkat yun ang sabi niya eh. Bro. Tuloy natin. Sapagkat, Ang nang masabi oh, sa kanya ang mga bagay na ito ay nanahan pa siya sa Galilea. yes. Datapwat ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid. Oh, pumunta sa na, piyesta. pumunta na yung mga kapatid sa piyesta. Eh, anong ginawa ni Kristo? Hindi ba siya pumunta? Kasi sabi niya, hindi daw siya pupunta eh. Ano sabi? Saka naman siya umahon. Uy! Ibig sabihin, bro, nagsinungaling siya. Sabi ko eh. Kasi Bakit? doon sa talatang 8, Oh. sabi niya, nung advise niya yung mga kanyang tauhan Oh. na magsipunta doon sa pista, Oh, sabi niya, siya ako'y pupunta. hindi ahon sa pista. Hindi siya Ngunit pupunta. pagdating sa talatang 10, Pumunta pala. Pumunta pala siya, bro. Oh, hindi nga lang hayag, kundi palihim. Palihim. O hindi nagsinungaling. O di ba ito yung isang maliwanag na kasinungalingan? Hindi lang. Si Kristo pa ang nagsinungaling nito. Grabe. Sabi ni Kristo, pupunta kayo sa piyesta. Sapagat ako, hindi ako pupunta. Pero nung pumunta na yung mga tao sa piyesta, aba, pumunta rin pala si Kristo ng pasikrito. Eh sabi mo, di ba sabi mo hindi ka pupunta, eh bakit nandun ka? Ayun, isabihin mo nga sa akin kung siya nagsinungaling o hindi nagsinungaling. O sabihin mo, nagpalusot lang. Pag nilay-nilayan mo nga, sige nga, sige. Kunin mo yung talata. Sapagkat makatulong yan sa'yo. Maaring hindi mo yan nabasa, Brother Akaka. Tama. Hindi niya nasaliksik ang Biblia. May tatanong pa sa akin kung nagbabasa ako ng Biblia. Hindi niya alam eh. Yan yung gawain Kinder natin. pa lang ako eh. Binasa ko na ang Biblia. Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako ng Biblia. Kinder pa. Pati si Alcalpa. Pinakaunang edad na ako'y natutong magbasa. Biblia na agad ang binasa ko eh. Ito, dagdagan pa natin, Brother Akaka. Si Kristo nagsinungaling sa Biblia ha. Uy, May kasinungalingan pala ang Biblia eh. Kasi nandito sa Biblia yun eh. Pero sa Quran, wala po yun. Sa Islam, hindi po totoo yun. Si Kristo hindi po Sa Biblia, nagsisinungaling. bro, siniraan si Siniraan si Kristo. Kristo. Pero sa Quran, hindi po. Siya matuwid na Siya tao. matuwid na tao. Hindi siya nagsisinungaling. Ito, dagdagan natin, Brother Akaka, ha? Ito, may sinabi si Kristo doon sa magnanakaw. Yung ba, di ba may kasama siyang naipako sa krus?
Kunwari, naipako, hindi naman tayo naniwala na si Kristo naipako sa krus, ngunit sasakyan natin itong sinabi dito na si Kristo ay nasa krus, kasama niya yung mga magnanakaw. Ano ang sinabi ni Kristo doon sa magnanakaw na kasama niyang ipinako sa krus, kasi tatlo man sila doon, Brother Akaka. Ganito. Ako naman magbabasa nito, no? Yes. Simulan ko sa Lucas 23 at ang talata ay 42 hanggang 43. Ganito ang sinasabi. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng magnanakaw, Jesus, remember me in your kingdom. Alalahanin mo ako. Anong reply ni Kristo? 43, sabi ni Kristo ganito. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon ang sagot ni Kristo. Ngayon, habang nandun sila sa cross. Ngayon, sabi ni Kristo, kakasamahin kita sa paraiso. Ang tanong ay, paano makakasama ng magnanakaw si Kristo noong oras na yun doon sa paraiso? Si Kristo hindi pa nga nakaakyat sa langit. Hindi pa siya nakaakyat Paano niya makakasama? Ngayon, maaaring tanong mo sa akin, bakit? Meron ka bang mabasa sa Biblia na si Kristo ay hindi pa nakakaakyat sa langit? Meron. Ito po ang sinasabi sa Juan 20 at ang talata ay 17. Basahin sa atin ni Alkaka. Ikra. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Hindi pa pala nakakaakyat. Tuloy ba rin Alkaka? Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Hindi pa pala nakakaakyat, Brother Akaka. Hindi pa siya nakakaakyat. Hindi pa nakakaakyat. Paano masabi? Ngayon, kasama kita sa paraiso. Hindi pa si Kristo nakakaakyat. Kung umakyat doon yung magnanakaw, wala siyang maabotang Kristo doon pala. Dahil si Kristo, sabi niya, huwag mo nga akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kapag basahin mo yan, pagbasahin mo yung 4 Gospels na yan, malalaman mo 40 days pang nanatili si Kristo sa lupa bago umakyat sa langit. After nung sinasabing huling pagkabuhay daw. Di matagal pa. Sabi doon, ngayon, kakasamahin kita sa Tanong ko sa'yo, pag nilay-nilay mo kaya yun? Hindi kaya mas maiging makinig na lamang tayo at gamitin natin ang ating pag-iisip? Alam mo, mahirap kasi yung mag-pretend, Brother Kaka. Yung bang nagpe-pretend ka na ikay higit na maalam, hindi mo lang kasi matanggap sa sarili. Tapos bro, magtanong ka pa. Hindi mo lang matanggap sa sarili na yung mga Muslim higit na maalam sa Biblia mo kaysa sa iyo. Tanggapin natin ang katotohanan na ang mga Muslim, marami sa kanila maalam sa Biblia at sa Quran. Katulad sa mga balik Islam na katulad sa amin. Galing na kami sa Biblia. Tapos meron pang Quran. Kayo, nakapunta na kayo sa Islam. Nabasa na ninyo ang Quran. Kami mga dating Kristiyano, galing na kami sa Biblia. Doble na, Brother Akaka. Tanggapin na lang at pakinggan. At pakinggan mo at itinin. Gamitin mo ang pag-iisip mo. Ikaw dapat ang mag-apply doon sa advice niya na pagnilay-nilayan ng talata. Kasi kung hindi mo gagamitin ang pakikinig mo at hindi mo rin gagamitin ang isip mo, impyerno ka. Ganito ang sinasabi sa chapter 67 ng Quran at ang aya ay 10. Ganito ang sinasabi sa kanyang Iqra. Arabic muna tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sila ay magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-isip, hindi sana kami magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya importante na ang tao ay makinig, no? At gamitin ang pag-iisip. Ayun, yung lahat ng sinasabi ko, pakinggan mo, gamitin mo yung pag-iisip mo, inshallah hindi ka mapupunta sa impyerno. Ngayon, maaring itanong mo sa akin, hindi mo mahanapan ng rebuttal yung mga sinasabi ko dahil hindi mo talaga kayang i-rebat yun. Maaring itanong mo sa akin, kung ganun, anong aklat ang maaari kong basahin na walang kasinungalingan? Diba? Napatunayan mo sa akin, Brother Khalid, na ang Biblia ay may mga kasinungalingan. May kasinungalingan. Katulad ng binabasa mo, meron ka bang mai-rekomenda sa akin na isang aklat na masasabi nating dapat kong paniwalaan? Diyan ko ibabatay ang aking paniniwala dahil sigurado ako na walang kasinungalingan doon. Anong aklat yun, Brother Khalid? Ito ang aking sagot. Quran 41 at ang aya ay 42. Ikra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang kasinungalingan ay hindi sasanib dito sa Quran, maging sa harapan o likuran nito. Ito ay ipinadala ng isang tigib ng karunungan, ng isang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. iyan dapat ang babasahin mo, hindi yung Biblia. Bakit? Sapagkat sinabi ng maluwalhating Quran, sinabi ng Allah na ang kasinungalingan ay hindi sasapid dito, sasanib sa Quran. maging sa harapan o likuran nito. Back and front, back. Hindi makaka-penetrate, hindi makaporma, hindi makapasok yung kasinungalingan dyan. Ay saan ka pa? Dito na tayo sa Quran. Ito ang mai-recommend ko sa iyo na aklat. Yung buong Biblia, nabasa ko na yan at ang daming mga hindi ka panipaniwalang bagay dyan. May mga bagay na kinukumpirma ng Quran na ito ay totoo, tama yon. Di natin pwedeng i-deny, Brother Kaka. May mga sinasabi ang Biblia na tama, sapagkat ito ay kinukonfirm ng ating maluwalhating Quran. Ngunit meron din siyang sinasabi na hindi mo dapat paniwalaan, sapagkat kung paniwalaan mo ito, naku, maliligaw ka. Kaya nga kami, dating mga Kristiyano, iniwan namin yan at pinasok namin ang tunay na relihiyon na ang batayan ng paniniwala, Quran, walang kasinungalingan, sapagkat yun ang magliligtas sa atin. Maaring hindi mo magustuhan yung sagot ko sa tanong mo, pero bago magtatapos itong ating palatuntunan, hihingi na ako ng patawad. Sapagkat ganun talaga yun. Yes, hindi maiwasan. Personal ko pong papaabot sa iyo ang aking paghingi ng sorry, patawad, kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi, maaring ito ay masakit sa iyong pandinig at hindi mo magugustuhan, humihingi na po ako ng kapatawaran. Wala po kaming layunin sa palatuntunan namin, kundi ang maipaabot sa inyo ang tamang aral, ang tamang pananampalataya, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan sa kabilang buhay. Nawa po naging daan yung aming palatuntunan para mabuksan ang ating isip at makilala natin ang nag-iisa at tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Walang iba kundi si Allah. Hindi po kami magsawa na kayo po ay aming anyayahan sa pagsamba sa Kanya, sa pagkilala sa Kanya. At hanggang dito na lamang po, wala na kaming time, panahon,
hanggang sa muling pagkakarinigan natin, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming panuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo kay Bro Khalid.